birhen. Dinala dun sa bukid, ikinaskas yung damit ng birhen sa yung ba mga damong bukid na pagka nadikit sa damit mo, yung mga bulaklak na mga bilog dumidikit. Kinabukasan ni nagsermon. Napapansin nyo ba ang ating mahal na birhen? Tignan nyo ang kanyang damit. Naku, nagpuntahan daw yung mga tao. Aba, may mga may mga bulaklak ng damo. Amorseko. Ha? Amorseko. Yun. Nakadikit. Iisa lang ang ibig sabihin. Inip na ang mahal na birhen sa pagkayari ng bahay ng Diyos. Tayo naman hindi tayo gumikilos, mga kapatid. Isang buwan, pinturado na, tapos na. Ha! Lumabas ang pera. Dai. Biro mo nga naman, mahal na birhen, di mapakali sa loob ng bahay niya. Dahil hindi siya matahimik, ang bubong ay tumutulo. Kaya nung araw pa, marami na akong alam na milagro eh. Yung santuron sa may amin doon, binutasan itong ulo, nilagyan ng butas doon. Binutasan yung meron dito sa mata, tapos nilagyan ng asin. Tapos sinelyuhan uli, nilagay ng cola, yung hindi mabubuksan. Ba, nung nag-umpisa lang matunaw yung asin, di yung tumutulo ng gano'n. Lumuluha ang mahal na birhen dahil sa ating mga pagpapabaya sa ating simbahan, mga kapatid. Ang galing ng milagro. Ha? Ngayon, ang milagro, high-tech na eh. Alam niyo kung ba't high-tech ngayon ang milagro? May papalik sa stage. May dala-dalang saklay. Tinuruan ng sambuan niya na gumanon eh. Tapos nung ilayhans, yahoo! Palakpakan ng mga tao. Huwag niyo kakalimutan yung ikapo, mga love offering. Dahil love offering na lumalabas pag may milagro. Subukan nyo, magmimilagro ako ngayon dito. Kahit ayaw nyo magbigay, magbibigay kayo eh. Di ba? Biro mo nadadala kayo dahil may milagro talaga sa Diyos. Aba, hindi pala ganoon. Sabi sa Biblia, ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo. Ano pat sa buong mundo, maghahari itong lilo, global o hindi. Kaya pag sinabi ron sa Apokalipsis, hindi makakabili, hindi makakapagbili. Malibang may taktak ng hayop, global yun. Kasi sa tindahan sari-sari, hindi naman titignan kung may 666 ka. Pagbili nga akong 5 pisong mani, tayo mo na, 666 ka ba? Pagbili nga nun, 2 sachet ng Tide, papansinin ka ba nun? Konti lang naman pera mo. Pang-mundial yan. Kaya ngayon, tandaan nyo, tanungin nyo mga malalaking negosyo. May mga negosyong hindi makakabili o makapagbibili. Malaki yan kasi yun kung hindi sila kasabwat ng Antikristo. Matagal na nangyayari sa mundo yan, mga kababayan. Matagal na, hindi nyo lang alam. Ang may alam dyan, yung malalaki negosyante ng negosyo tinatawag na multinational. Tapos, tatakot tayo ngayon. Tinatakot tayo ng mga pastor. Takot na takot tayo kasi akala natin hindi makakabili. Pag hindi ka raw nakabili, magugutom ka. Pag nagutom ka raw, magpapatatakan ng 666. Maimpirno ka. Sabi naman nung nanloloko yun. Alam nyo mga kapatid, may isang kailangan tayo ngayon sa mundo. May kailangan ngayon sa Pilipinas. Alin yun? Dito may karunungan. Sabi ng Biblia, ang may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao sapagkat ang kanyang bilang ay 666. What the Philippines need today is the one who have an understanding of God's wisdom in the Bible. Yon ang kailangan natin. Para wag tayong maligaw. Kaya liwanag nung sinabi ni Juan, dito may karunungan, ang may pagkaunawa, yun ang bibilang. At mabibilang niya ang bilang ng hayop, siyang bilang ng isang tao. Kasi, hindi naman lahat ng magbabasa ng Biblia, makakaunawa ng Biblia. Kaya kailangan yung may karunungan, yun ang makakaunawa, ang may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng tao, o ng hayop. Sino yung bibilang?
Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa, bibilang, sabi ng Biblia. Anong karunungan yon na kailangan mo yon para makaunawa ka? Basa, 13 ng Kawikaan. Basa. Mapalad ang tao Na nakakasumpong ng karunungan. yan ang kailangan. Blessed is the man that findeth wisdom. Ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Mapalad yon. Mapalad yon. Di anghel yon. Pakiulit mo nga, baka anghel Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Inglesin mo nga, kapatid na... Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Nakita nyo, sabi sa Biblia? Happy. Happy or blessed is the man that findeth wisdom. Mapalad ang tao, hindi anghel. Tao yon. Kaya kung ang inyong mangangaral anghel, iba na yon. Iba yon. Meron nung kasing iglesia, mangangaral nila anghel Alam nyo ba yung anghel, hindi naman pinangangaral ng Diyos yung anghel? Walang mababasa ka sa Biblia ang anghel pinangangaral ng Diyos. Ang mangangaral sa tao, tao rin. Pwede kasangkapanin ng Diyos yung anghel dun sa mangangaral. Agaya ni Moises, anghel ang nakipag-usap sa kanya. Pero ang nangaral si Moises, hindi yung anghel. Mapalad ang tao, nakakasumpong ng karunungan. Ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Asan ho ang kaunawaan? Nasa may karunungan. Yun. Anong klaseng karunungan ang hinahanap doon? Basa. Pakinggan nyo sa isang talata ng Lucas 21. Anong klaseng karunungan? Basahin natin. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang. Ayun, bibigyan ko kayo ng bigay ng Diyos na karunungan. Hindi ito napag-aralan sa eskwela. Mga kababayan, tumatawag ako sa inyong kalooban, sa inyong puso, sa inyong pang-iisip. Ang hinahanap na karunungan para maunawa ang salita ng Diyos, hindi yung karunungan nakuha sa eskwela, o kaya sa Bible school, o kaya dun sa mga iba't ibang seminaryong ginawa ng mga tao. Ang sabi sa Biblia ay, bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang ng lahat ninyong mga kaalit. Ang karunungan pong sinasabi, yung bigay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan mo yung karunungan dito Karunungan dito sa Biblia. Nagulat nga ako nung isang araw. Napanood nyo yun? Merong bata, sugo ng Diyos, 13. Napanood nyo yun? Sa Balitang K at saka sa TV Patrol ba yun? Nagulat ako. Alam mo ba't ako nagulat? Sabi ng bata, gumamit ng talata, ang tao nagsasalita buhat sa Diyos. Naudyo ka ng Espiritu Santo. Kaya ako naudyo ka na ako ng Espiritu Santo. Diniretsa siya raw. Sabi ko, kung itong batang ito naudyo ka ng Espiritu Santo, hindi niya ididiretsa, ako naudyo ka ng Espiritu Santo. Wala hong sugo ng Diyos na kung dumiretsa, dire-diretsang ako, man of God. Meron ba sugo ng Diyos ganon, dire-diretsa? Yung kanyang sarili, mga apostol nga, sa umpisa ng pangangaral, di man sinasabing sila'y sugo Nangaral muna sila. Pagkatapos, nung makapangaral na sila at may nagtatanong na kung ano sila, saka sila nagpapakilala. Pero umpisahin mo, ako sugo. Presentado alsado, tawag doon. Sa Kastila, nadami ang nadami ang libadura. Masyado umalsa. Maraming alsado ngayon mga sugo raw sila at mga man of God. Kaya sabi ko, the manner by which that boy uttered that thing, hindi ako naniniwala sugo ng Diyos yun Kabisado raw ang Biblia mula matanda at saka bagong tipan. Tinanong, bawal ba uminom? Bumasa. Huwag kang gagamit ng alak.
O wag kang gagamit ng tubig lamang, gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong madalas na pagkakasakit. Sa sikmura, pinakahulugan na ng bata. Kaya hindi mo bawal uminom, bawal lang maglasing. Sabi ko, todas ka na. Hindi raw bawal uminom, bawal lang maglasing. Pinakahulugan na yung alak dun alak na iniinom ngayon ng tao Mali yun. Kasi yung siniriresitahan ni San Pablo, si Timoteo, may sakit na sa sikmura, painumin mo pa ng alak. Di lalong nagka-alkohol, lalong nagkaroon ng sakit ng sikmura yun. Doon, maintindihan nyo mga kababayan. Hindi lahat na nagsasabing sila'y sa Diyos Makikita mo yan sa karunungan dala-dala. Karunungan hindi galing sa tao, kundi bigay ng Diyos. Hindi na pag-aralan sa eskwela, kundi bigay ng Diyos. Yun ang kailangan nyo ng Pilipinas. Kailangan natin ang isang tao na may daladalang karunungan ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, dito sa Biblia may karunungan. Ang may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng tao. Siyang bilang ng hayop, ang kanyang bilang ay 666. Yan ang kapangyarihang naririto ngayon sa mundo. Alam nyo, ang bilang sa Biblia, the Bible is a book of numbers. Tandaan nyo. Ang Biblia po ay libro ng mga numero. Very particular ang Biblia sa numero. Sa unang-unang talata pa lang At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Pangalawa, nagkahapon, nagkaumaga, ikalawang araw. Ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, at nang ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos sa madlang gawa na kanyang ginawa. Ikapitong araw. Nagbibilang ang Biblia because of the premise that God is an exact God. Ang Diyos ay isang eksaktong Diyos. Makikita nyo, maski ang universe, may mathematical computations dyan. Ang layo ng araw sa buwan, ang layo ng mundo sa araw, tingnan mo mathematically, it is very mathematically proportionate to the temperature needed by the earth to survive. Pag ang mundo ay isang milyong-milyang mas malapit sa araw, todas tayo. O kaya 1,000,000 mas malayo sa araw, todas pa rin tayo. Eksaktong-eksakto lang ang ating layo sa araw at sa buwan para mamantine ang buhay na maayos sa mundo. Because mathematically, God is an exact God. Kaya ang Biblia, punong-puno po ng numero yan Kaya sa Biblia, pag-uusapan, may numero rin Alam nyo ba ang numero sa Biblia? May mga perfect number sa Biblia, no? Yung 7, perfect number yan sa Biblia. At baka hindi nyo po alam, yung mga kontador publiko, mga inhinyero, natawagan kayo ng pansin, kontestahin nyo ako. Bumilang ka ng 1,000,000, bumilang ka ng 10,000,000. From 1 to 10 million. 1 to 10 million. Bumilang ka. Dapat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dapat sana ang paggamit mo ng numero, di ba? 1,000,001, 1,000,002, 1,000,003, 1,000,004, 1,000,005, 1,000,006, 1,000,007, 1,000,008, 1,000,009, 1,000,010. Kasi 1 to 10 million, dapat magamit mo sila ng equal. 1,000,001, 1,000,002, 1,000,003, dahil 1 to 10 ang bilang, 10 million. Kung pag-aaralan mo pala sa matematika, ang pinakamadalas magamit, 7. Pag-aralan nyo. From 1, isulat nyo, 1 to 10 million, ginagamit ang 7, 1,027,000 or 24 times ang gamit. Mas mahigit siya sa ibang numero pagka magbibilang ka ng 1 to 10 million. Katakataka, yung number 7, mathematical yan, no? Sa Biblia, pinag-aaralan ko, sa Biblia yung 7, it's a perfect number. Ano? It's a perfect number. Sa 7 araw, natapos lahat ng gawa ng Diyos, nagpahinga pa siya. Kaya yung 7 is a perfect number. Yung 3 is another perfect number. Yung 3, signifying the 3 persons in the Godhead. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Meron yung 3, yung numerong 3, ano rin ho yan?
perfect number din yan. Eh ngayon, kung ang number 7 ay perfect number, yung number 6 ay imperfect number. Kasi yung number 6 hindi kumpleto eh. Imperfect yun eh. Ewan ko kung nakuha niyo ang punto ko. Number 6 is an imperfect number. Kung ang number 3 is perfect number, pagka nagkaroon ng tatlong 6, meaning perfect imperfection. Diba? Imperfect yung number 6, eh tinatlo mo. Perfect imperfection. 6, 6, 6. Walang pinakamasamang number sa Biblia kundi ang 6, 6, 6. Hindi ho masama ang 6. Oh? Hindi naman kasi perfect na imperfect yun eh. Imperfect ang 6. Pero may kasunod agad siya 7. Na? Eh itong 666, tatlong 6, tatlong imperfect numbers. Kaya perfect imperfection. Ba, nung mapag-aralan ko pati sa kwenta ng numero, tama-tama ang pagkakasimbolize doon sa Apokalipsis noong 666. At doon mangangailangan ka ng karunungan. Anong karunungan? Karunungan ng Biblia. Anong kahulugan ng 6? Anong kahulugan ng another 6 plus another 6 sa Biblia? Meron pong kahulugan yun. Tiyak na tiyak may kahulugan. Dito'y may karunungan. Ang bilang ng hayop, bilangin mo siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 600. 6 na po at 6. 6, 6, 6. Tao yun. Anong klaseng tao? Mangangaral. Anong klaseng mangangaral? Known. Famous na mangangaral. Nakikilala ng maraming tao. Kasi maliliit, malalaki, mayaman, mga duka, natatakan niya. O, natatakan na, hindi pa. Natatakan na, tatakot ka pa. Ha? Natatakan na yun. Ikaw, Sislus, natatakan ka nun, ano? Hindi ka na natatakan? Ah, hindi na. Yan yung kumukuha ng camera, natatakan dati yan eh. Nabura na lang namin yung tatak sa kanya eh. Ako naniniwala dito, maraming tatak eh. May tatak dito, marami. Sabi sa pasyon, ipag-uutos magkintal. Saan magkikintal? Sa noo ng kanang kamay. Oh, sino sa inyo may tatak? Noo ng kanang kamay. Sino sa inyo nagtatatak ng kaliwa? Kahit nga kaliweti ka, pagka tinatatakan mo na eh. Pag-utos magkintal sa noo ng kanang kamay. Kanang kamay ang pantatak. Doon sa noo. Tandang pagkakakilanlan na sila nga'y kampong tunay nitong antikristong hunghang. Kita mo? Tandang pagkakakilanlan na sila nga'y kampong tunay nitong antikristong hunghang. Itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao. Ano siya? Tao. Kampo ng mga demonyo. Ang pangalay Antikristo. Kita nyo na, yung pala yung Antikristo. Tatakutin mo pa kami. Matagal na namin kasama-sama yan. Kaibigan pa nga namin yung iba riyan eh. Mananakot mga born again. Lilitaw na ro Antikristo. Marap na mag-rapture. Anytime na mag-rapture, binta na ninyong mga pag-aari. Bigyan nyo ang kalahati sa ministry, mga kapatid, mga minamahal. Lokohin mo, lelong mong panot. Pananakot mo sa amin yung Antikristo. Yung kapitbahay natin, Antikristo yun eh. Oh, yung tindahan binilan mo, Antikristo rin eh. Ah, bakit? Ano ba kahulugan ng Antikristo? For all you know, mga kababayan,
ang Antikristo, kalaban ni... lasenggo ka lang, Antikristo ka eh. Amen? O, asan ang Antikristo? Tinatakot yung mga tao sa Antikristo para magbenta ng pag-aari. Matagal na rito sa mundo yan. Pakinggan nyo ha kung gaano nakatagal. Basahin mo petsa. Unang Juan. Mumunting mga anak, ito ang huling oras. Sino nagsasalita? San Juan. Si San Juan. Kailan nabuhay si San Juan? Unang siglo. Ito ang huling oras, sabi ni San Juan, doon sa panahon niya. Bakit? At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Ngayon, sabi ni Juan, sa panahon niya, ngayon, lumitaw ang marami ng Antikristo. Ano ba ibig sabihin Antikristo? Di kalaban ni Kristo. O ay kalaban ka ba ni Kristo o hindi? Ayaw nang tumaya sa sugal eh. Sige na Mari, maganda ang anusyo ngayon. Nakapanaginip daw si kumpare ng ahas. Ibig sabihin nun, 9, 6, 8, kulong mo. O, di ba? Ano ba yun? Tama ba yung ginagawa natin na yun? Hindi naman eh. Iniaasa natin yung ating kabuhayan doon sa hindi natin pinaghanap buhayan. Bawal ng Biblia ho yun eh. Yung mabubuhay ka sa sugal, bawal ho ng Biblia yan eh. Hindi lang tinuturo ng iba yan eh. Ang miyembro kahit ano pinagkakabuhayan, okay lang. Tapos maniniwala, maliligtas. El Shaddai, Hotola Adonai. Age to age, you're still the same. Ganda nung kante. Tama naman yung kante. By the power of your name, El Shaddai, Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Ganda! Talagang hanga ako. Nakakaras ako doon sa mga kanta nila. Huhusay kumanta. Pag uwi sa bahay, Mari, ano ba anunsyo ngayon? Malamang-lamang 38 tumama eh. Palagay mo kaya, Kristiyano ka niyan? Ha? Kristiyano ka kaya niyan? Tanungin mo si Kristo. Kung pumapayag siyang mabuhay ka at pakainin mo ang pamilya mo nang salaping hindi mo pinagpaguran. Payag ba siya? Ikalawang Tesalonica, basa. Pakinggan niyo mga kababayan, no? Sapagkat noong pamang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Ano utos? Kung ang sinuman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Kita nyo, saan ang gagaling ang karapatan ng pagkain sa isang tao? Kung sino man ay ayaw gumawa, utos ko ito sa inyo. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga apostol, ito'y utos ko. Kung sino may ayaw gumawa, huwag din naman siyang kumain. Ang nagbibigay ng karapatan sa tao para kumain ay ang paggawa. Pag hindi ka gumawa, wala kang karapatan kumain. Ngayon, baka magkamali kayo. Paano ikaw yung nanay ko? Bedridden, hindi ko napapakain. Iba yon. Iba yung ayaw gumawa kaysa sa hindi na makagawa. Iba yung ayaw nang gumawa kaysa sa hindi na pwedeng gumawa. May sakit na eh. Paano ba papagawin mo? Ito, mga malalakas na tao tinutukoy, ayaw gumawa, huwag kumain. Sapagkat aming nababalitaan. Anong balita? Ang ilan sa inyo ay na nagsisilakad ng walang kaayusan. Tanyo, walang kaayusan paglakad ang ginagawa ng ilan sa inyo. Na ano ginagawa? Na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Kita nyo, hindi sila gumagawa. Ang pinakikialaman nila yung sa iba. Kaya walang ginawa kundi manghingi sa daan, saka sa bus. Bawal ng Diyos yan. Ang ayaw gumawa, wag kumain. Ang ginawa mo, nanghingi ka na nanghingi.
Tapos babasa ka, ang pinangangaral po namin, Ebanghelyo, the gospel, full gospel. Ano po ang laman ng gospel? It is more blessed to give than to receive. Amen? And if that is the content of the gospel, that it is more blessed to give than to receive, why then you destine your organization to always receive and ask for money in the streets? Magagalit kayo sa akin. Kung wala naman magsasabi nito, maintindihan ba ito ng tao? It is very clear in the gospel, 20:35 of the book of Acts, it is more blessed to give than to receive. May mga iglesia sa Pilipinas, walang ginawa kundi manghingi, pero hindi nagbibigay kahit kailan. Puro hingi. Blessed ba o hindi? Kasama ng Antikristo yan. Sabi nga ng pasyon, ang lahat niyang kasama. Di may kasama pa pala yung Antikristo. Mamamansag na propita. Di ba? Namamansag na propita. Hihibuan ang lahat na ng magsisampalataya sa lihis na aral niya. Ang mga milagro. Ganun pag binabasa sa amin eh. Kaya yung bumabasa, hindi nila naintindihan. Bakit? Pinahaba yung tono, nakalimutan niya na yung nauna niyang nasabi bago matapos yung tono ng kaliwa eh. Ha? Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Ano pat magkakabayo. Ayun, ganun sila kung magbasa ng pasyon. At dito sa buong mundo maghari itong lilo. Kawawa naman tayo. Kawawa tayo. Ang liwa-liwanag. Kailan yan? Ulit. Basahin natin ulit. Mga anak. Mga anak. Ito ang huling oras. Gaya. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Buhay pa si Juan. Marami ng Antikristo. Buhay pa si Juan. Ngayon, lumitaw. Englishin mo. Little children, it is the last time. Bakit? And as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists. Even now. Kasi nag-umpisa na yung panahon nila, malapit na silang mamatay, mawawala ng mga apostol. This is the last times. And as you have heard that the Antichrist will come, even now, ngayon pa lang, lumitaw na. Ay, matagal na yung Antikristo sa mundo. Buhay pa nga mga apostol, nandyan na yan eh. Basa, pakinggan nyo. Sa Thessalonica, buhay pa mga apostol, nandyan na yan. Huwag kayong padaya kanginuman sa anumang paraan. Bakit? Sapagkat ito hindi darating hanggang maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat? Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Ayan ang Antikristo, nagtatanyag sa sarili tulad sa Diyos. Kailan pa yan?
Ngayon pa lang darating para takutin tayo ng mga pastor ng born again. Tuloy. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Lamang ay may pumipigil ngayon. Nung buhay ang mga apostol, sabi ni San Pablo, ang hiwaga ng kasamaan gumagawa na. Samantalang ngayon ay may nakakapigil pa lang, sabi niya. Buhay pa kasi sila kaya napipigil-pigilan pa. Pero buhay pa sila, gumawa na ang hiwaga ng kasamaan. Kaya noon pa, sabi sa pasyon, noon pa talaga. Pakinggan sa pasyon, perang pasyon. Parating gulat-gulat. Parating gugulat-gulat. Pahina 208 ng pasyon. Yaong inang kulang palad, alapaap ng alapaap, kaya gayon ang sindak, demonyo nga ang lalabas. Merong ina, parating gulat na gulat. Kaya pala naman gano'n ang sindak, demonyo naman pala yung ipanganganak. Alin yun? Ito ang siyang nakita ni San Juan na nagbadya sa apokalipsis niya ng panahong unang-una. Hayop na walang kapara. Ay, doon pa pala sa panahon ni Juan, nakita niya na itong hayop na itong walang kapara. Hayop talaga ito Animal. Ngayon, sino ito? Doon na halimbawa, kapangyarihang dakila, nitong malupit na diwa na siyang ipaniniwala ng imbing tao sa lupa. Kita nyo, tao ito noon pa. May Antikristo na noon pa, panahon pa ng mga apostol. Daing Antikristo. Ano ba kahulugan na Antikristo? Kalaban ni Kristo. Bibigyan kayo isang halimbawa. Huwag kayong magagalit. Magagalit ho kayo? Hindi kayo magagalit Bibigyan kayo halimbawa. Maglilitaw ako sa inyo ng isang Antikristo. Marami kasi ito magkakasabot ito. Magkakasabot siya, isa lang muna papalitawin ko. Ang sabi ni Kristo sa 23:9 ng Mateo. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Bakit? Sapagkat iisa ang inyong ama, sa makapidbagay siya na nasa langit. Iisa lang pala yung ama. Pagdating sa pananampalataya, isa lang ang ama. Huwag niyong tatawaging ama sino man tao sa lupa. Sa pananampalataya, isa lang ang tatawagin yung ama sa langit. Kaya kung manalangin kayo, manalangin nga kayo ng ganito. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka. Asan ang ama natin kung Kristiyano tayo? Ama namin, our Father, which art in heaven. Asan ang ating ama? May permiso ba tayong tumawag ng ama sa kanino man tao sa lupa pagdating sa reliyon? Huwag, bawal. Huwag kang papatay, bawal o hindi? Huwag kang magnanakaw, bawal o hindi? Huwag kayong tatawag na ama sa sino man tao sa lupa, bawal o hindi? Tatanungin kayo, tumatawag ba kayo ng ama? Pag tumatawag kayo, kasama kayo sa nabahiran ng galamay ng Antikristo. Tumatawag ba kayo ng ama o hindi? Bawal nga tumawag ng ama. Ikaw, ano tawag mo? Good morning, Father. Naniniwala kayo? Matagal na Antikristo sa lupa? Matagal na, hindi pa? Matagal na. Matatakot ba kayo ngayon ni Almeida? Pag napatakot kayo, isang takot kayong. Kayo may sabi niya, hindi ako.
Ang tagal na ng Antikristo sa lupa. Sa tawag pa lang, alam mo na Antikristo eh. Ang titulo, ama, bawal nga patawag ng ama, tas siya patawag ng ama. Magkalaban sila o magkakampi? Magkalaban, Antikristo nga eh. O eto pa isa. Huwag kayong magagalit ha. G7 ng Mateo. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Di mangaral kayo, sabi sa mga apostol. O sa pangangaral nyo, ano gagawin nyo? Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. May bayad ba aral? Wala. Nung binyagan kayo, nagbayad kayo? Mali! Mali! Sabi nga, walang bayad eh. Tapos nagbayad ka. Mali yun. Dapat sana nung humingi ng bayad, sinampal mo eh. Eto, G7 marunong ka ba magbasa? Basahan mo. Magpapakasal ka eh. Natural. Nga, kaya nga ako sa'yo magpapakasal dahil sabi ni Kristo, walang bayad eh, Pipilitin mo ba ako magbayad? Sasampalin kita. Sasampal ko sa'yo. Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Kung sugo ka ng Diyos, binabayaran ba ang pagiging sugo o hindi? Kung walang bayad ang pagkasugo mo, ang aral mo dapat walang bayad. Amen? Kung nagpapabayad, Antikristo o hindi? Marami bang Antikristo? Ang dami. Dahil tayong Antikristo. Tapos tatakutin tayo, Y2K, Antikristo na raw yun. Alam nyo ba ang Antikristo sa born again ngayon? Si Billy Gates daw. Si Billy Gates. Paano naging Antikristo si Billy Gates? Wala namang kasalanan yung tao kung di nakaimbento ng magandang negosyo. Parang yung negosyo ko nung araw, may suki ako sa Balintawak eh. Alam niyo yung mga suki ko doon sa Balintawak saka sa farmers, mayayaman naman ang suki nila. Pagka ang repolyo, medyo ma-berdi-berdi ng konti, ayaw, inaalis yun. Ako nga, gusto ko nga yung berdi-berdi dahil maraming chlorophyll yun eh. Tinatapon. Sabi ko sa suki ko, ipunin mo nga yan. Nakita ko maayos naman eh. Subukan nga ako nating ilumpia. Tinadtad namin. Nilumpia ko. Kami kumain ng lumpia. Ang sarap. Talaga naman repolyo yung G1. Hindi naman bulok eh. Pinagalisan lang ng balat na masyadong maberde. Yung masyadong berde, pinapakain ko sa baboy. Pero pinipili ko yung mga maputi. Biro nyo, kung makapili kami, sansako. 3 plangganang malalaki na lumpia. Ang gandang negosyo nun. Nakabili nga ako ng jeep eh. Nakabili ko 3 jeep. Pero mo walang puhunan ako sa lumpia. Yung repolyo, hindi ko binibili. Yung mga carrots, hindi ko rin binibili. Yung hindi nabili dun sa suki ko, na medyo yung yung medyo tuyo-tuyo na ng konti, hindi na mabibili. Bibigay na lang sa akin, suki ko na eh. Kung minsan, sako. Hindi naman bulok. Yung medyo, yung yung... Tapos yung papaya naman na, alam nyo ba yung papayang hilaw? Di ba pagka yung papayang hilaw hindi naman mahihinog yun dahil hilaw yun no? Pag yun mga 4 na araw na 5, malambot na yun. Hindi nila alam ang sikreto kung paano titigas yun ang gagawin ko, hatiin ko yun. Bababad ko sa tubig magdamag. Bukas, ang tigas-tigas na nun. Mahahadhad mo na lang maayos yun. Nako, ang bili-bili ng lumpia namin, 3 piso. Ang sarap-sarap pa dahil ako nagluto Ha? Nakabili ko ng jeep at sa aking pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, naging kaakibat na namin ang lumpiang prito hanggang ngayon. Tayo, nang dahil sa lumpia, nabuksan ang dating daan sa radyo at sa telebisyon. Di kami umakyat ng bus, di kami nangatok ng bahay, di kami pumunta sa mga supermarket, at lalong hindi kami nagpunta sa mga palengke para manghingi ng pera ng may pera para ipangaral ang Ebanghelyo. Ang aming inumpisa ang pangangaral, galing sa aming sariling sakripisyo. Saksi ang Diyos sa langit. Paano mo maipangangaral yung tunay na Ebanghelyo pag ang panggagalingan ng resources mo mali sa paraan ng Ebanghelyo? How can that be?
Mali sa ebanghelyo, pinagbibili mo ebanghelyo. Paano mong maipangangaral ang tunay na ebanghelyo? Di ka makapangaral na walang pera. O, dito, pagpasok nyo, meron ba kayo naupuan sobre dyan? Wala. Lalabas kayo ng libre, mga kababayan. Kung sinuswerte-swerte pa nga kayo, kung kukunti lang kayo, pamimiriendahin ko kayo eh. Para ang Pilipinas ay makasaksi ng isang samahang nangangaral na hindi nang hihingi sa pinangangaralan niya, mga kababayan. Yan ang ating pananalig. Yung iba, hindi makapangaral lang, hindi manghihingi. Wala akong koleksyon dito. Lalo na mga bisita kayo, hindi kayo kapatid. It is not worship time, definitely, no collection. Ang aming koleksyon, pagka nagkakatipong kami magkakapatid, yung kusang loob ng kapatid. Kaya nga pag kulang wala kang reklamo Dahil yun ang sabi ng Diyos Hindi ako makareklamo pag kulang Pag kulang, mangungutang ako. Ayun, ang aking Tuloy pa rin yung aming lumpia hanggang ngayon. Kaya lang, asenso na lumpia namin ngayon. Nung araw kasi, ang lumpia namin, 3 piso ngayon 10 piso isa. Kasi, bahal na ngayon mantika ang mahal Ang repolyo, mahal din. Wala ka nang mabili. Natuto na yung taga-Balintawak. Ay, kaya, ba't mo naman sasabihin, si Bill Gates Antikristo? Natuto lang na magandang negosyo yung tao, Antikristo na. Ang Antikristo, yung nangangalakal ng kaluluwa ng tao. Nagtuturo ng maling aral na labag sa Biblia. At yung Antikristo na yan, ako, natutukso na ako kapatid na Willie. Tukso na ako. Dahil tanong ang tao dyan sa Y2K, yung Antikristo yan. Kaya uumpisahan ko na yan sa radyo. Saka sa TV. Isasabihin ko na sa bansang Pilipinas kung sino ang Antikristo. Matagal lang nasa mundo yon, salit-salin lang ng karapatan. Bawa, ito yung unang Antikristo. Mamamatay na yung una. Ikaw anak, sinasaling ko na sa iyo ang pagka-Antikristo ko. Ikaw naman. Tapos mamamatay na. Isasalin mo naman doon yung pagka-Antikristo mo. Kaya hanggang ngayon, buhay na buhay yung Antikristo Hanggang ngayon. Buhay na buhay yun. Hanggang ngayon, tagumpay na tagumpay yung Antikristo. Nakasakay nga sa kabayo. Di ba? Siya ay magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Kita nyo? Kumana nga kabayo yan. Alam nyo kung anong kabayo sinakyan? Alam nyo ho? Basa. 6. At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputi. Maputi pa Hindi ka maghihinalang sa diablo itong walang yang ito Ang sinakyang kabayong maputi At yaong nakasakay dito ay may isang busog. Kita nyo, may busog, yung sibat. Talagang gera ang daladala nito sa mundo. Pag hindi ka naniwala, sisibating kita. Tayo, Pilipino, pag hindi ka naniwala, punta kayo dyan sa may Binon. Saan ba yun? Lapit sa Luneta. Dito may daladala siyang isa. Ito. Pag hindi kayo naniwala dito, ito. Yung isa, espada Yung isa ano? Ano yung isa? Pag hindi ka naniwala rito, espada katapat mo. O asa na ngayon? Si Gomez, si Burgos, at saka si Zamora, asa na? Asa na si Rizal? Asa na ang mga ilustradong Pilipino na nakakaunawa ng Biblia? Nawala sila sa Pilipinas. Asa sila? Pinatay sila na hindi panahon. Bakit? It is the power of the Antichrist that put Rizal to death, our national hero. The 3 Catholic priests, Gomez, Burgos, and Zamora, pinatay din ng kapangyarihan ng Antikristo. At sa panahong ito, maghintay lang kayo. May mga papatayin pa ang kapangyarihan ng Antikristo. Nakahanda kayo? Kailangan nakahanda. Ako nakahanda na ako Kasi mamamatay ka rin lang naman, di ba? Mas magandang mamatay ka na for the cause of the truth. Kung mamatay ka sa kainom ng alak, pangit yun. Kainom na, kasi sigarilyo, 5 kahay isang araw,
talagang sinisigaan mo yung baga mo. Ako yung mga nagsisigarilyo, ang gawin nyo na lang, magpauso kayo nung malaking dapog na gano'n. Saka nyo itapat yung, walang malaking gastos yun. Tubukan nyo, 10 minuto, patay na kayo. Oh. Di ba? Kaysa nagsisigarilyo ka ng 20 taon, pinapatay, unti-unti, installment pa. Yun, mas mabilis yun. Total, magpapakamatay ka rin, bilisan mo na, pareho rin naman ang susman nun eh, di ba? Oh. Ganun yun. Mamamatay ka rin lang, huwag na sa sigarilyo. Die for the cause of the truth. Kung mauubos din lang ang pera mo, huwag sa Antikristo mo ubusin. Ubusin mo sa pagtulong sa kapwa-tao, sa pagliligtas ng kaluluwa, doon mo ubusin ang pera mo. Ayun ang dapat nating gawin. Kaya mga kababayan, yung sinabi ko sa inyo ngayong gabi, isipin nyo lang yun. Mag-isip kayo. At sumubaybay kayo sa programang Ang Dating Daan.